Pasensya na. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Kaagad ding isinara ng babae ang pinto. Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang sakit na lumarawan sa mga mata niya habang nakatitig siya sa amin kani-kanina lang. Yung pagkagulat niya at tila hindi makapaniwala sa nadatnan niya dito sa loob. Unti-unti akong umalis mula sa pagkakayakap kay Cloud. Sino yun? Tanong ko sa kanya. Just a friend. Friend lang. Pero nagbubukas ng pinto ng kwarto mo at kamuntik nang pumasok dito sa loob. Close friend, unti-unting nagingit-ngit ang kalooban ko, at unti-unti na ring dumarami ang mga isipin ko at mga katanungan sa isipan ni. Ganito yata kapag hindi ko pa talaga siya lubos na kilala at hindi ko pa rin kilala ang lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ang mga kamag-anak niya. Tuluyan na akong bumaba ng kama. Ramdam ko naman ang paglingon niya sa akin at pagtitig niya. Hey! Are you mad? There's nothing special between us, just close friends. Bakit ka nagpapapasok ng ibang babae sa silid mo? I never invited her to come in here. At bihira lang din naman niyang gawin yon. Only once in a while kahit na. Nagsiselos ka ba? Nagsiselos yata si nanay natin, baby, pagkausap niya sa anak namin. Selos nanay? Tumigil ka, Cloud. Sasapakin kita diyan, ani ko sa kanya. Pati anak namin ay idadamay pa niya. Bigla naman siyang humalakhak. Ang brutal ng nanay mo. Mahirap pala siyang pagselosin. Selos ka, nanay, tanong naman sa akin ng anak ko. Hindi ako nagsiselos, inis kong sagot sa kanilang dalawa, at wala nang iba pang babaeng papasok dito, kundi kami lang ni Crystal, wala kang rice mamayal. Binigyan ko ng matalim na tingin si Cloud, bago ako pumasok sa loob ng barnyo at pabagsak na isinara ang pinto. Wala namang ganoon, Divay Rizal is I told you. There's nothing special between Nikki and Mel, we're just friends. Sagot niya naman mula sa labas, hindi ko na siya sinagot pa, hindi ko na rin mapigilan pa ang inis ko. Okay lang siguro kung pinsan nila ang babaeng yon. Hindi ako makakaramdam ng ganito. Pero, Divay Godi kaibigan lang pero pumapasok sa loob ng kwarto ng lalaki. Kahit pa ba walang anumang nangyayari sa kanilang dalawa, hindi pa rin magandang tingnan na pumapasok siya sa loob ng silid ng isang lalaki. Wala ba siyang delikdesa? Napakuyom ang mga kamao ko. Pero naalala ko rin kung paano ako nakipagtalik kay Cloud, kahit alam kong may girlfriend na siya noon at wala rin kaming anumang relasyon sa isa't isa. Halos wala rin akong ipinagkaiba sa babaeng yon. Pero kahit na, mukhang magkakilala din sila ni At Levi Rice, what are you doing in there? Open this door. Kakain na tayo sa baba. Baby, sa kama ka muna. Magbibihis si Daddy, opo. Siselo si nanay, Daddy, naku naman baka sabihin pa yan ni Crystal mamaya sa babal, napakagaling pa naman ng memorya ng batang yan at paulit-ulit kong magsalita. Binuksan ko na ang pinto. Ngunit mabilis na pumasok dito sa loob si Cloud na nakaabang lang pala sa labas. Mabilis niya ring isinara ang pinto at isinandal ako sa pader. Cloud. Kaagad na bumalot sa akin ang matitipuno niyang braso, kaya't hindi ako nakagalaw at nahulog naman sa sahig ang kumot na nakabalot sa lollipop niya. Ano bang ipinagsisenti mo? Wala ka namang dapat na ipagselos. Hindi ako nagsiselos, inis ko pa ring sagot sa kanya. Muli namang sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi niya. Napakalapit niya sa akin at parang hahalikan na naman niya ko. Bitawan mo ko, utos ko sa kanya, ngunit hindi siya sumunod. Hindi na siya papasok dito simula ngayon dahil nandito na kayo ni Crystal. Sigurado ka bang walang nangyayari sa inyo? You don't believe me? Magsisinungaling pa ba ako? Alam ko namang gumagamit ka ng kung sino-sinong mga babae. Hindi ka agad siya nakasagot. Nabigla rin ako sa nasabil kong yon. Unti-unti akong napayuko. Roxanne, you don't know me well yet. A friend to me is just a friend. Don't cross the line. Besides, mabait na tao si Nikki. Hindi siya katulad ng iniisip mo. And if I had sex with women before, I made sure they were strangers. Hindi rin ako umuulit na para bang nagustuhan ko sila Keith, just sex and nothing else. Hindi ako nakasagot. Katulad yun ang nangyari sa amin noon. Strangers. Pinagparausan niya rin ako noon. At kung hindi lang dahil kay Crystal. But of course, your case is different.
So you have nothing to worry about. Hinawakan niya ang baba ko at iniangat kaya nagtagpong muli ang aming mga mata. And soon I'll be your husband too. Liyong iyo na ako. Ikaw na ang magmamay-ari sa akin. And I promise you that I'll never use another woman. Again. Marahang lumapat ang mga labi niya sa mga labi ko. Naipikit ko naman ang mga mata ko at ninamnam ang tamis nito. Ilang sandali lang ay binitawan niya rin ito at muling tumitig sa aking mga mata. Keep the wayward, honey, sinubukan kong pigilan ang pangingilid ng mga luha ko sa aking mga mata, ngunit hindi ko pa rin ito nagawa. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit. Masaya ako sa mga sinabi niya. At sana nga ay tuparin niya ang pangako niya. Nandito naman na ako. Hindi ko na siya tatanggihan kahit kailan niya pa gusto, wag lang siyang maghanap pa ng iba. Humigpit din ang pagkakayakap sa akin ng mga braso niya. Napangiti ako, ngunit sa labis na kaligayahan ay hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng mga luha ko. Magiging asawa ko na talaga siya, malapit na. Naligo na muna kaming tatlo bago bumaba ng bahay. Tanghali na at hindi na talaga kami nakapag-almusal pa. Sinundo na rin kami ni Nana Elidia sa itaas at sinabing nakahanda na ang pananghalian sa dining room. Nawala na rin naman yung gutom ko kanina dahil sa mag-aama kong makulit at parehong pasaway. Manang-mana talaga si Crystal sa ama niya, papaal sumalubong sa amin si Charles, habang may bitbit na tinapay at kinakain-kain niya ito. Hey, Divay boy. Kiss. Yumukot si Cloud sa kanya kahit buhat pa niya si Crystal. Kaagad din namang humalik sa pisngi niya si Charles. Papa talaga ang tawag niya kay Cloud. Nakakatuwang bata. May pagkatahimik siya pero mabait naman at nakikipaglaro kay Crystal ko. Ganon din sa bunso niyang kapatid na si Baby Cloud, kiss din kay nanay, ani Cloud sa kanya matapos. Nanay. Mabilis ding lumapit sa akin si Charles habang nakatulis ang nguso niya. Nako, pati pala sa akin. Napangiti naman ako. Nanay na rin ang tawag niya sa akin. Yumukod na rin ako sa kanya. Humalik siya sa pisngi ko at hindi ko rin napigilang hagkan siya sa pisngi niya. Ang sweet naman talaga. Ako din, Daddy. Kiss din ako. Nanay, biglang sigaw naman ni Crystal kasabay ng pagyakap niya sa liig ng daddy niya at pinaghahalikan ito sa pisngi sabay naman kaming natawa ni Cloud. Mukhang nagmana ka sa nanay mong selosa, nakangising sumusulyap-sulyap sa akin. Anya sa anak namin habang namilog namang bigla ang mga mata ko sa sinabi niya. Kaagad ko siyang pinukulan ng masamang tingin. Napalinga ako sa buong paligid. Mabuti na lang at walang tao. Paano na lang kung marinig siya ng mga taong nakatira dito? Nakakahiya. Nanay, kiss. Humarap din sa akin si Crystal at pilit akong inaabot. Ikaw talaga. Gaya-gaya ka talaga. Hinalikan ko na rin siya sa pisngi niya. Totoong selosa siyang bata. Sana ay hindi siya sa akin nagmana. Hindi ko pa rin naman nararanasan ang magselos ng husto sa isang tao. Yung naramdaman ko kanina, bago lang yun sa akin. Nagkaroon ako ng boyfriend noon pero hindi ko naranasan ang magselos, kahit may mga tropang babae noon si Sandro. Siguro ay dahil nasobrahan ako ng tiwala sa kanya noon nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa dining room na abutan naman namin sa loob sila Ate Levi at ang babaeng kasama niya kanina nasa kandungan niya si Baby Chlo at siyang nagpapakain dito. Oh, magandang tanghalil, maupo na kayo. Kumain na kayo, ani Ate Levi sa amin kasabay ng pagtayo niya. Nagtama ang paningin namin ng babae. Bahagya siyang tumango sa akin na animoy bumabati pero hindi naman siya nagsalita. Lumingon din siya kay Cloud. Hi, bati ni Cloud sa kanya. Munting ngiti naman ang isinagot niya kay Cloud. Hindi rin siya nagsalita. Sit down, baby. Humila ng isang silya si Cloud at doon inilapag ang anak namin. Bebel Daddy, tabi kami ni Baby Chloe, doon ako sa tabi niya. Napahinto naman ako sa sinabing yon ni Crystal. Halika, nak. Dito ka na. Tabi-tabi kayo ni Kuya Charles at Baby Chloe, aagad din namang yaya sa kanya ni Ate Levi. Lumipat siya sa ibang silya. Mabilis na tumakbo si Crystal paikot ng mesa. Careful, ani Cloud sa anak namin habang hinahabol ito ng tingin. Sa gilid ng mga mata ko ay nakikita ko ang pagmasid sa amin ng babaeng nagngangalang Nikki.
Sit here, Rice, utos naman sa akin ni Cloud sa inalisang silya ni Crystal. Nag-init ang pisngi ko sa pagtawag niya sa akin ng Rice sa harapan ng babaeng ito. Kahit papaano ay sanay na ako kung si Ate Levi lang ang nakakarinig niyon kahit kagabi lang kami nagkakilala. Heist! Naalala ko tuloy yung mga sikreto ko na sinabi ko sa kanya kagabi. Kaibigan niya pala ang babaeng ito. Sana naman ay hindi niya ipinagkalat ang mga sikreto ko at yung mga itinuro niya sa akin kagabi. Naupo na rin ako. Naupo naman si Cloud sa tabi ko. May isang silya lang na nakapagitan sa kanilang dalawa ng babae kaya medyo malapit sila sa isa't isa. Si Kuya, tanong ni Cloud kay Ate Levi. Nagtungo siya sa office niyo pero uwi din daw naman siya ng maaga. Ikaw, mukhang hindi ka nakabangon ng maaga. Biglang sumilay ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Ate Levi, kasabay ng pagsulyap niya sa akin. Mas lalo namang namula ang pisngi ko dahil alam ko ang tinutukoy niya. Ngayon lang ako nakapagpahinga, sagot naman ni Cloud at kitang-kita ko kung paano din sumilay ang mga pilyor ngiti niya. Mukhang lagi kang pagod, pasimple kong pinanlakihan ng mga mata si Ate Levi. Nakakahiya. Pagbungisnis naman ang isinagot niya sa akin. Napansin ko ang pagbaba ng paningin niya sa baba ko. Bigla ko tuloy naalala yung kiss mark ko sa ilalim ng pangakol kaagad kong inayos ang pagkakalugay ng buhok ko sa harapan ko upang maikubli ko ito kasalarnan talaga, Tony Cloud, Il Cornusta. Mabuti na dalaw ka, napalingon ako kay Cloud sa sinabi niyang yon nakita kong nakaharap pa siya sa babae, Dicen, nalarnan ko na umuwi ka na. Nag-alala kasi ako, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, mahinang sagot ng babae sa kanya. Natahimik naman akong muli. May ganon talaga? Gaano ba talaga sila ka-close? Hindi ko na naman mapigilan ang panibughong nangingibabaw na naman ngayon sa dibdib ko. Roxane, siya nga pala si Nikki. Kaibigan ko at ila Cloud at Charlie. Kaibigan siya ng family natin. Kababayan ko rin siya, pagpapakilala naman ni Ate Levi sa kanya. Pero ramdam ko na parang may alanganin sa himig niya at mga ngiti niya sa akin. Pasensya na talaga kanina. Hindi ko sinasadyang guluhin ang privacy niyo. Pangako, hindi na maulit na palingwar naman ako sa babae nang magsalita siya. Nakayuko na siya sa amin ngayon. Hindi ka agad ako nakasagot. Siguro nga ay mali ang naging interpretasyon ko sa kanya kanina. Pero siguro naman, kahit sinong babae na may kaugnayan sa taong nagmamay-ari ng silid na yon ay hindi maiiwasan ang makaramdam ng kakaiba, lalo't babae siya at lalaki naman ang isa. Lalo na sa part ko. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin alam kung gaano kalalim na ang pagkakaibigan nila at mga pinagsamahan nilang dalawa. Walang-wala yung 2 linggo pa lang na pagsasama namin ni Cloud ngayon. Aayos lang. Nagulat lang din ako kanina, sagot ko naman sa kanya. Tumuhay siyang muli at tumingin sa akin. Ngumiti na siyang muli. Ngunit ewan ko ba, may lungkot talaga akong nababasa sa mga mata niya, lalo na sa tuwing tumitingin siya kay Cloud, and she's Roxanne, the mother of Ify daughter Crystal, pagpapakilala naman sa akin ni Cloud sa kanya, ina. Nakita ko na sila sa simbahan. Napahinto ako sa sagot na yon ni Nikki. Simbahan? Ibig sabihin, naroroon din siya sa simbahan kung saan ikakasal dapat si Cloud at Athena. Yeah, that's them. I just didn't recognize them right away. It's a good thing, they came right before the wedding started, sagot naman ni Cloud sa kanya. Oh, hindi mo kasi sila nabanggit sa akin dati. Yeah, it's a long story. What's important right now is that they're here with me. And we're going to get married soon. Muling natahimik ang babae at pansin ko ang paghinto niya. Lumipat sa akin ang mga mata niya at kita ko kung paano nangilid ang mga luha niya. Pero kaagad din siyang umiti. Wow! Congrats! Sabi ko sa iyo, Hindi talaga si A ang nakatadhana sa iyo, kundi isang maswerteng babae. Congrats, Roxanne. Hindi ko na alam kung ngingiti pa ba ako sa kanya o ano. Dumoble yata yung sakit na nakikita ko ngayon sa mga mata niya. Salamat. Siya, kain na kayo. Magbabanyo lang ako sandalil, pasensya na ulit. Mabilis na siyang tumayo. Ipinasa niya kay Ate Levi si Baby Chlo bago siya nagmadaling tumalikod. Pero bago niya iyon nagawa ay nakita ko na kung paano pumatak ang mga luha niya sa pisngi niya.
Hindi ko tuloy alam kung ano ang mararamdaman ko. Matagal na kayong magkaibigan ni Nikki, tanong ko kay Cloud, kasalukuyan ko ngayong ibinubutons ang suot niyang dress shirt. Magtutungo din siya ngayon sa opisina dahil pinasusunod siya doon ngayon ni Kuya Charlie. 3 years. It started when Kuya Charlie and Leveros got married. I met her in their province, Mindoro. Oh, akala ko sobrang tagal na talaga. Paano mo siya nakilala? Ang nekti naman niya ang inumpisahan kong ayusin sa league niya. Siya naman ay pansin ko na ang kakaibang pagtitig sa akin at naririyan na naman ang mga maloko niyang mga ngiti. Pinagdududahan mo na naman ba ako? Hindi no nagtatanong lang. Masama ba? Napanguso naman ako. Gusto ko lang malaman yung mga past events sa buhay mo para mas makilala pa kita at yung mga taong nasa paligid mo. Pero kung ayaw mong magwiuhom. Naputol ang sinasabi ko nang bigla niya akong hagkan sa labi ko. Matagal at nakakatangay. Pero huminto din siya at bumitaw. We started getting close to each other when became Kuya Charlie's best man at his wedding. Nikki was Leveros maid of honor, so partner kayo. Ganon na nga. Siya din yung nakasalo ng baukwet ni Levi at sa akin naman napunta yung garter niya. Oh, talaga? Napanganga naman ako sa sinabi niya. Kawang nakasalo ng garter. May pamahlin kasi kami sa mga ganyan eh. Ikaw din ba ang nagsuot sa kanya ng garter? Ako nga. But who wasn't the one who caught the garter? Inihagis lang yon sa akin ang totoong nakasalo, ha? Hindi ikaw. Sino ang nakasalo kung ganoon? Mas lalo pa akong napanganga habang nakatitig sa kanya. It's Drake, our cousin. Spoiled brat castle yon. He's Tito Dave's youngest son. Sa kabata pa yon noon. I think 16. Or 17. Ilang taon na ba si Nikki noon? 22 I think Tiso, 25 na siya ngayon. Magkasing edad kami? Yeh. Napatango-tango ako sa sinabi niya. Hindi talaga siya yung nakasalo ng garter. Hindi talaga dapat sila ang nagsuotan ng garter, kundi yung pinsan niya dapat may saya akong naramdaman sa loob ko kahit papaano. Hindi talaga sila para sa isa't isa kung ganoon, kung paniniwalaan ko ang pamahiin namin. Tapos, naging malapit na kayong magkaibigan simula noon, muli kong tanong sa kanya. Nagtrabaho din kasi siya dito sa Manila at palagi siyang naririto sa bahay. Tinutulungan niya parati si Levi sa pag-aalaga kay Charles, lalo't buntis din si Levi noon kay Chlo. Yeset, baka naman dahil sa kanya, kaya palaging naririto ang babaeng yon. Gusto niya lang talaga makita at makasama itong Cloud ko. Pero hindi na dapat ako magselos pa dahil mukhang wala talagang naging special feeling si Cloud ko para sa kanya. Inihayag pa niya kanina sa kanila na ako talaga ang pakakasalan niya. Naawa ako kanina para kay Nikki pero ganun talaga ang buhay. Kung hindi naman kami dumating ni Crystal sa simbahan, ay siguradong natuloy pa rin ang kasal ni Cloud kay Athena. Kaya wala pa rin silang chance para sa isa't isa. Hindi talaga sila ang itinadhana. Any more questions? Wala na. Sige na, lumakad ka na. Siguradong hinihintay ka na doon ng kapatid mo. Akala ko ba lahat ng pangyayari sa buhay ko ang itatanong mo? Pero siya lang yung tinanong mo, Sel, sa susunod na lang yung iba. Mahina ko siyang hinampas sa braso dahil sa mapanukso niyang mga ngiti. Get my rice ready later, dinampot na niya ang briefcase niya mula sa couch. Bigla naman akong napanganga sa sinabi niya. Ano? Leka pa ba nagsawa kagabi? Kid still hungry, honey na mula ang mukha ko sa sinabi niya. Mukhang kailangan ko na naman ng lingerie mamaya. Kithe, wala ako ng mga yon. Muli siyang lumapit sa akin at hinalikan ako sa labi. Ingat ka. Anong oras ka makakauwi? I'm not sure yet, baka magsabay na kami ni Kuya. CJ. Lumabas na kami ng silid niya. Si Crystal ay nasa silid ni Charles dahil pinatutulog ang mga bata ngayong tanghali. Sumilip kami sa loob niyon at nakita nga namin silang natutulog na. Tahimik na nagliligpit si Nana Elidia ng mga toys na nagkalat sa sahig. Didiretso na ako. Natutulog na si Crystal. Bibilhan ko na lang sila ng pasalubong. Ano bang mga gusto ni Baby? Tanong niya habang naglalakad na kami patungo sa hagdan. Pagkain lang naman ang kadalasan niyang gusto. Jollibee, ganoon.
Yon naman ang gusto ng mga bata. Spaghetti, fried chicken, french fries. Ganun lang ti okay. Noted, nagtuloy-tuloy na kami sa pagbaba ng hagdan. Inihatid ko siya hanggang sa labas ng bahay at hanggang sa kotse niya. Hindi naman namin nakita sa paligid sila Ate Heavy at Nikki. Kanina sa hapagkainan ay nagkaroon talaga ng ilangan habang kumakain kami. Si Ate Heavy lang ang palaging nagbubukas ng usapan sa aming lahat. Hindi ko alam kung may napapansin din ba si Cloud o sadyang manhid lang siya. Pero bakit ang mga kilos ko naman ay madali niyang napupuna? Imposible namang ang kay Nikki ay hindi. Kaagad siyang nagpapaliwanag sa akin kahit hindi ko naman hinihingi ingat ka. Ani kong muli sa kanya nang pumasok na siya sa loob ng kotse niya, kasalukuyan naman nang binubuksan ngayon ng guard nila ang gate. Pumasok ka na sa loob, anya pero humaba pa ang nguso niya sa labas ng bintana ng kotse niya, na parang gusto pa niya ng isa pang halik mula sa akin. Hindi naman ako kaagad nakakilos mula sa kinatatayuan ko. Luminga ako sa buong paligid. Wala namang tao at hindi rin nakatingin sa amin ang guard. What are you waiting for? Ang tagal mo naman, ani Cloud na mukhang nainis na kaagad. Eto na, kaagad na rin akong lumapit sa kanya at humalik sa labi niya. Lalayo na rin sana ako kaagad ngunit hinawakan pa niya ang batok ko at mas naging mapusok pa ang paghalik niya sa akin. Alaynan. Pilit na akong kumalas mula sa kanya. Nakangisi naman niya akong binitawan rice ko mamaya. See you later, anya habang isinasara na ang bintana ng kotse niya. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Puro na lang risko ang nasa isip niya. Pinaandar na niya ang kotse at pinatakbo palabas ng gate. Napangiti na lamang ako habang tinatanaw siya. Para ko na talaga siyang asawa, hindi pa man kami ikinakasal. Hindi ko mapigilan ang kiligin. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Luminga ako sa buong paligid. Hindi ko makita sila Ate Levi at Nikki. Nasa kusina pa kaya sila hanggang ngayon? Naisipan kong magtungo doon. Ngunit 2 kasambahay lang ang nakita ko sa loob at abala sa paglilinis. Hay, nahihiya kong bati sa kanila. Kaagad din naman silang napalingon sa akin. Ma'am Roxane, kayo po pala. May kalangan po kayo? Kaagad na lumapit sa akin ang isa sa kanila. Itatanong ko lang baka nakita niyo Daddy Ate Heavy, nasa likod bahay po, sa pool, kaagad na sagot naman ng isa na nasa loob ng counter. Dito po ang daan, Ma'am Roxane. Sasamahan ko na po kayo, alok naman sa akin ng nasa harapan ko. Ituro mo na lang sa akin. Kaya ko na sigurong puntahan yon. Sige po. Dito po sa kaliwa. Lumabas kami ng kusina. Diretsuhin niyo lang po yan. Tapos kumanan po kayo. Makikita niyo na po yung likod, itinuro niya akin ang kaliwang bahagi na hallway. May natanaw akong 2 pinto sa dulo niyon. Sige, salamat. Kaya ko na. Sige po, ma'am. Kaagad ko na rin siyang iniwan at nagtungo sa hallway na yon. Natutulog pa naman si Crystal kaya mas mabuti siguro kung mag-ikot-ikot din muna ako dito sa buong kabahayan. Para hindi naman ako maligaw sa laki nito. Pagdating ko sa dulo ay lumiko ako sa kanan na pinto. Sarado naman ang isang pinto dito sa harapan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sa dulo naman nito ay kita ko na rin ang nakabukas na pinto at natatanaw ko na sa labas niyon ang mahabang pool. May ilang pinto pa akong nadaraanan dito sa hallway. Ano naman kaya ang nasa loob ng mga ito? Hindi nagtagal ay nakarating na rin ako sa pinto. Huminto muna ako sandali at dahan-dahang sumilip sa labas. Hinanap ko ang kinaroroonan nila Ate Heavy at Nikki, kaagad ko rin naman silang natanaw sa kanang bahagi. Nakatalikod sila sa kinaroroonan ko. Nakaupo lang sila sa concrete floor na malapit sa pool na isipan ko silang lapitan. Mabuti siguro kung makipagkaibigan na lang din ako kay Nikki. Mukhang mabait naman talaga siya. Tama. Yun na lang ang gagawin ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad palapit sa kanila. Sinalo ko ang lahat ng katangahan. Noon ko pa naman alam na malabong maging akin sila pero sobra talaga ang tanga ko. Asa pa rin ako ng asa. Siguro ganun talaga, Nickel. Pasensya ka na, wala na rin akong magagawa. Hindi naman natin pwedeng pilitin kung hindi talaga para sa atin. Ngunit bigla rin akong napahinto sa paglalakad nang malinaw ko nang naririnig ang mga tinig nila at ang pinag-uusapan nila. Bakit ikaw? Nagtagumpay ka naman, di ba?
Dahil lang sa anak ko kung bakit ko sila hinanap. Kung hindi lang dinapuan ng malalang sakit noon si Charles, malabong hanapin ko si Charlie. At alam mong sumuko din ako noong hindi ko na kinaya pa ang ginagawa niya sa akin, hindi na nga ako nakatapos ng pag-aaral ko, bakit ko pa mas lalong pabababaan ang sarili ko para lang sa kanya? Kung hindi niya naman talaga ako kayang mahalin at irespeto bilang tao, bilang ina ng anak niya. Yung anak ko lang naman ang importante para sa akin noon. Sa sitwasyon mo, wala kayong ilbang naging connection in Cloud, kundi ang pagiging magkalbigan lang. Wala kang bagay na hawak na dapat mong ipaglaban sa kanya, wala kang habol. Dahil alam mong una pa lang, may nagmamayor na ng puso niya. Hindi nakasagot si Nikki pero naririnig ko ang mahihina niyang mga pag-iyak sa tabi niya. Dahan-dahan akong napahakbang paatras. Unti-unti na namang namimigat ang dibdib ko. Naaawa ako para kay Nikki pero hindi ko naman pwedeng ibigay sa kanya si Cloud na parang isang simpleng bagay lang. Athena ang mahal niya, di ba? Bakit sila magpapakasal sa Elba? Iwede niya namang suportahan ang bata nang hindi kailangang pakasalan ang ina. Muli akong napahinto sa sinabing yon ni Nikki, unti-unting lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko yata kayang marinig pa ito, sa tingin ko, sa nakikita ko, matagal na talagang naglaho ang pagmamahal ni Cloud kay Athena. Paano mo naman nasabi yan? Kaibigan ka rin niya, di ba? Dapat nakikita mo rin yan sa kanya. Marahil nang hihinayang na lang siya sa mahabang panahon na ipinagsama nila ni Athena noon, ayaw niyang masayang ang lahat ng iyon. Napakarami nilang magagandang alaala sa isa't isa. Kay Athena niya ibinuhos ang buong buhay niya noon na pinanghihinayangan niyang itapon. Imagine, halos itong buong mundo ay nalibot na nilang dalawa. Pinaliguan niya ng kayamanan ang ex-fiancé niyang yon. Lahat ng bagay ay ibinigay niya. Lahat ng mga romantic place ay napuntahan na nila. Full of surprises si Cloud pagdating kay Athena. Yung tipong aatakihin ka sa puso dahil sa mga pasurpresa niya na malon love ka naman talaga kung katulad lang nating slimpling tao lang ang girlfriend niya. Pero nakakapagtaka lang kung bakit hindi yata na-appreciate ni Athena ang lahat ng effort ni Cloud para sa kanya. Ako talaga ang naawa para kay Cloud. Napakabuti niyang tao at sobrang mapagmahal, sa tingin mo ba mahal na niya si Roxanne? Malayong malayo si Roxanne kay Athena. Langit at lupa ang kalbahan nila. Dahil lang sa one night stand kaya nagkaroon sila ng anak. At marahil dahil lang sa bata kung bakit napagdesisyonan niyang pakasalan ang ina. Huwag mong kalimutan na kamuntot ka na rin niyang saluhin para kay Charles. Siguradong ganon din ang ginagawa niya ngayon para kay Crystal na tahimik si Levi at hindi kaagad nakasagot habang ang puso ko ay parang unti-unti na ring binibiyak sa mga sandaling ito. Hindi ko akalaing pareho kami ng iniisip ni Nikki. At ganito pala kasakit na marinig ito sa iba. Hindi pa ako sigurado. Lahat ng mga alaala nilang dalawa ni Athena ay nakatago pa rin sa kwarto niya hanggang ngayon. Hindi ko alam kung may plano na ba siyang itapon ang mga yon ngayong naroroon na ang mag-ina niya. Sana lang ay hindi yon makita ni Roxanne. Kapag itinapon na iyon ni Cloud, doon pa lang siguro natin masasabing naka-move on na Celia sa ex niya at si Roxanne na talaga ang mahal niya ngayon, sana nga. Sana nga ay huwag niyang saktan si Roxanne. Isa-isa nang tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Kaagad na akong tumalikod at muling bumalik ng bahay. Mga alaala. Ano ang mga yon? Kaagad akong pumasok sa loob ng silid ni Cloud. Ikinandado ko ang pinto bago umikot ang mga mata ko sa buong paligid. Naglakad ako patungo sa gitna. Pinunasan ko ang basa kong pisngi. Naglagi din ba dito si Athena kasama siya? Natulog na rin ba siya sa kama na yan? Magkatabi sila at magkayakap buong magdamag? Pero ang sabi ni Cloud ay wala pang nangyayari sa kanila. Siguro ay hanggang yakap at halik lang siya kay Athena. Hindi pa niya nagawa sa babaeng yon yung ginagawa niya sa akin ngayon, malambing siya. Marahil ganon din siya kay Athena noon. Napatitig ako sa makakapal na kortina ng mga bintana at glass wall. Sa malalapad na couch na naririto. Sa nag-isang painting sa itaas ng kama. Isang napakagandang garden lang naman ang naroroon pero may kadiliman at ang nagpapaganda lang doon ay ang mga nagkalat na candle sa buong paligid. Sa larawan ay mayroong mesa na may napakagandang decoration na para itong isang dinner date. Romantic kung tutusin. Hindi ko na ito pinansin pa. Dumako naman ang paningin ko sa isang bookshelf,
walo naririto na may ilang mga libro. Kasama dito ang ilang dinosaur toys. Nilapitan ko ang mga ito at isa-isang inusisa ang mga libro. Una kong nakita ang Jurassic Park kay Michael Crichton. Wow! Ibig sabihin, favorite niya talaga ito kaya may mga collection siya ng dinosaur toys. May book din siya ng The Lord of the Rings Trilogy TV si Tolkien. Meron ding The Odyssey TV Homer. The Catcher in the Rye TV Salinger. Dubliners give James Joyce. Marami pang books pero hindi na ako pamilyar sa kanila. Nabasa na kaya niya ang lahat ng yan? Mahilig pala siyang magbasa kung ganoon. Dumako naman ang mga mata ko sa entertainment, unit na nasa tapat ng kama. May isang malaking flat screen DC ang nakahang sa wall nito, may PlayStation sa ibaba at player. May mga compact disc na maayos na nakasalansan sa mga gilid. Nilapitan ko rin ito at isa-isang inusisa. May album siya ni Michael Learns to Rock. Meron din ni Nick Carter, Dennis Vess, Backstreet Boys, Westlife, at marami pang iba. Napangiti ako dahil lahat sila ay mga paborito ko ring singer. Sino ba naman ang hindi? Napakagagaling nila at nakaka-in-love ang mga boses. Pinagpatuloy ko pa ang pag-usisa sa ilan pang compact disc na naririto. Hanggang sa mapahinto ako sa isa at mapatitig sa mga pangalang nakaprint doon. Athena Baker and Claude de la Vega. Doon unti-unting lumakas ang kabog ng dibdib ko. May sarili silang compact disc. Ano kaya ang laman nito? Singer din ba sila? Sa pagkakaalam ko ay hindi. Wala akong nakita niyon sa lahat ng social media accounts ni Athena. Ang alam ko ay isa lang siyang modelo at ambasador. Si Claude. Kumakanta din ba siya? Hindi ko yata napansin yon. Napansin ko ang pangangatal ng mga kamay ko habang hawak ko ito. Sobra akong na-curious sa nilalaman nito. Gusto kong malaman pero natatakot ako. Kinakabahan ako sa maaari kong makita sa loob. Paulit-ulit akong huminga ng malalim. Ilang ulit ko ring pinukpok ang dibdib ko dahil sa malalakas na kabog nito. Ibinaba ko ito bago ako bahagyang lumayo dito. Nagpabalik-balik ako ng lakad. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Ang sabi ni Cloud, never na nagtalik sila ni Athena, aliwing nag-anway sila, doon siya nakikipagtalik sa iba't ibang abae, ilindi kaya narito na yung murals nila. Ito na kaya yung sinasabi ni Ate Leve? Yont malala nila Cloud at Athena? Kung ito man yon, pass na nila yon Lindi ka dapat ayadong mapadala. Kaya nga alaala na lang. Ako na yon. Pakakasalan Laudiwayo al hindi yon isang simpleng bagay lang itatali niya yung sarili niya sa akin, habang buhay kalga ng sinabi niya sa akin kaninang umaga, magiging pag-aari ko na siya, akin liya muli akong huminga ng malalim. Muli kong nilapitan ang compact disc, gusto kong malan-an nilalaman ito, gusto kong makita kung anumang mga alaala mayroon sila at sakaling mas makilala ko pa ng husto si Loud. Kung naanda main partner sa buhay dinampot kong muli ang compact disc. Binuhay ko player at agti, lumunok muna ako at ilang ulit huminga ng malalim bago isinan ito paraan, baka compact disc sa SC player, kaagad na lumiwanag ang ihi at lumabas ang introduction na nilalaman ng compact disc. Lumayo ako ng bahagya mula sa kanil. Naupo ko sumandal sa kama patuloy pa rin sa malakas na pagkabug-ang ibda ko di sipilit isinisiksik sa isipan ko na alaala na lang ang lahat di ritong pinakakalma at siguro ay dahil kailan lang noong mangyari ang udlot ng kasal nila kaya hindi pa. Ganoon kadali na itapon ni Claude ang lahat ng ito. Kay kumuha siyang intindihin sa ngayon. May panahon para sa lahat ng bagay. Kailangan ko nag-umpisa nang lumabas ang mga larawan nilang kailan sila unang pinagtagpo ng tadhana. 2012 sa Isanech naging magkaklase pala sila. To sa taon kung ispa lang sila dito maraming pictures ang lumabas na magkasama siya sa AI Parts Campus. Napaka-sweet nilang tingnan. May pictures na Cloud, may mga baloon, ice cream, hawak na bulaklak si Kes, chocolates may the letters pala't isa binibigay niya ang lahat ng ito kay Athena. May mga larawan din sila ng graduation nila silang dalawa pa rin and mga naririto. Magkayakap. May mga kissing scene din sila sa noo, sa pisngi at sa lips napakagatlabi ako at late ko na rin na-realize na paulit ko na ring pinatutunog ang mga butong mga daliri ko sa kanmay, parang nagkakaroon mga lawa ang dibdib ko. Hindi ko alam kung tama pa bang ipagpatuloy ko ang panonood nito.
Pero hindi naman ako kumikilos mula sa kinaupuan ko haay. Naranasan ko rin naman noon ang mahalikan ni Sandro ang yakapin. Natural lang yon sa madjowa. At naturalan nagnen panibugho sa mga yan. Kikiiwin din nila yan. Bakit pa ako makakaramdam marami rin silang arawan na ag-celebrate ng kanilang Montsaris pa anniversaries, birthday ang mga yon, sa umuulan na snow at napasyalan sa ibang bansa na hotel, repasadments mga Athena. May alahas, bags mga bagay ian pinakita rin dito issues, car at mga kung katulad ng pagkain, activities lang nila, sbabas may libro akong lumingon sa G-screen. Loud. Nagbabasa rin si Athena inon ala bigla akong napalingon sa mga libro sa bookshelf yung silid na kinaroroonan nila, ito yon. Itong slid miso ng mga libro ni Cloud. Nilalaro ang mga dinosaur toys. Mayroong mga larawan magaling ang mga ito mula kay Athena. Napatingin naman ako sa mga dinosaur toys sa bookshelf. Kay Athena pala nang galing ang mga yan. Nagitngit ang kalooban ko. Muli akong bumaling sa G-screen, may mga kulitan pa sila sa banyo, habang nagtutoothbrush ng sabay ng mga ngipin nila. Mayroong tanging bra at panty lang ang suot ni Atheria, habang nasa harapan niya si Cloud. Kitang-kita naman sa mga mata ni Cloud ang paghanga sa kagandahan ni Athena, at hindi ko na naman mapigilan ang makaramdam ng inggit. May perpektong ganda si Athena na hinahangahan ng marami. Wala na nga si Vang mahihiling pa para sa sarili niya. May mga larawan din sila kung paano siya suportahan ni Cloud sa pagiging modelo niya. Kitang-kita naman kung gaano talaga siya kamahal ni Cloud. Kung paano siya titigan nito. Yung mga mata niyang nangungusap na para bang si Athena na lamang ang nag-isang babae sa buhay niya. May kirot akong naramdaman sa dibdib ko. Mayroon din silang mga larawan kasama, ang buong family nila. Napakarami nilang larawan sa iba't ibang bansa. Mayroong nasa airplane, sa cruise ship, sa yacht. Mukhaan lahat ay naranasan na talaga nila. Naririto rin ang lahat ng surprises ni Cloud kay Athena. At kung paano siya lumuhod sa harapan nito habang hawak ang isang box na naglalaman ng isang kumikinang na singsing. Napakunot ang noo ko sa lugar kung saan sila naroroon. Isang garden. Maditim pero may mga nagkalat na candlelight sa buong paligid. May isang table na may napakagandang dekorasyon. Bigla akong napalingon sa painting sa itaas ng kama. At gano'n na lang ang pagngangako ng mamukhaan ko na ito. Bigla muling lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ito yon, hindi ako pwedeng magkamali. Ang painting na yan. Diyan mismo sa lugar na yan nagpropose si Cloud kay Athena. Mapakla akong napangiti. Napakaswerte niyang babae. Paano pa niya nagawang ipagpalit sa iba si Cloud? Mahal na mahal siya ni Cloud. Sobrang dami nilang memories kaya mahihirapan talaga siyang kalimutan ni Cloud. Kahit siguro ano pa ang gawin ko, hindi na niya mayaalis pa sa puso niya si Athena. Kumbaga, nakatanim na ito doon. May ugat na at gumapang na sa lahat ng parte ng puso niya, mahihirapan kaming sumiksik ni Crystal sa kanya. Hindi ko na nakayanan pang tapusin ang video. Kaagad ko na itong pinatay. Para na ring bukal ang mga luha ko na sunod-sunod sa pagtulo. Lang sandali akong napatulala sa hangin. Paulit-ulit na umikot sa isipan ko ang lahat ng mga alaala nilang yon. Siguradong dadalhin ni Claude ang lahat ng iyan hanggang sa pagtanda niya. Kahit siguro ako, ngayong nakita ko na ang lahat-lahat sa kanila. Sino ba ako? Ako lang naman ang simpleng si Roxanne Robel, walang maipagmamalaki sa buhay. Walang maipagmamalaki sa pamilya nila. Walang-wala ako kay Athena. Wala akong panama. Paano ako mamahalin ng isang Cloud de la Vega? Ni hindi nga ako nakatapos ng college, hanggang 2 years lang ang inabot ko. Isang hamak lang ako na waitress sa Italy. Tindera ng mga lugaw sa bayan namin. Kahit pa yata lunukin ko ng buong buo ang giant lollipop niya, hinding-hindi pa rin mapapantayan yon ang isang Athena Baker. Bakit ba kasi nakilala ko pa siya, bakit siya pa naami ako, kahit kargador lang, ayos na sa akin basta pantay kami. Sigurado ay ka hindi ako mahihiya ng ganito at hinding-hindi akmarit sa sarili ko inilabas ko ng muli ang compact disc mula sa C-player. Piyatay ko na rin ito, ganon din ang ibinalik ko sa dati ang lahat nagtungo ako sa kama at nahiga. Hindi ko pa mapigilan ng maiyak kahit wala namang dapat na iyakan. Past na yon eh. Pero kinakain pa rin ako ng insecurities ko sa lahat ng bagay.
Ngayon ko lang na-realize na wala akong karapatang mag-demand kay Cloud sa lahat ng bagay, hindi iyon bagay sa akin. Sino ba naman ako? Dapat siguro ay hayaan ko na lang ang lahat. Maging sunod-sunuran na lang ako sa kanya. Napakaswerte ko nga. Para akong tumama sa loto. Amagin, nagkaroon ako ng anak sa isang tulad niya. At isang panaginip ang kasal na mangyayari sa aming dalawa. Magkakaroon din kaya kaming engagement party. Magpo-propose din kaya siya sa akin. Bibigyan din ba niya ako ng singsing katulad ng ginawa niya kay Athena? Napatingala ako sa painting, kaya pala nandyan yan. Memorable moment pala nila yan ni Athena. Hindi yata kami bagay ni Crystal sa kwartong to. Marami silang alaala dito. Nakakainis. Kung ano-ano nang naiisip ko. Siguro yung bahay sa Antipolo, para talaga sa kanila iyon ni Athena. Naalala ko na. Sinabi nga pala sa akin iyon ng mga kasambahay. Ang bahay na iyon ang isa sa mga sorpresa ni Cloud, para kay Athena, oras na maikasal na sila lahat na lang kay Athena. Parang ayoko na ring umuwi sa bahay na iyon. Lahat na lang may memorya ni Athena. Puro na lang Athena. Athena. Umalis kaya kami dito ni Crystal? Pero saan naman kami pupunta? Naiwan ko yung pera ko sa bus. Wala rin ang lisensya ko. Kailangan ay makuha ko na yon kay Cloud. Pero paano naman yung anak ko? Maghahanap siya ng daddy? Paano ang kasal? Hindi ko mapigilang sabunutan ang sarili ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, gusto kong iwan si Cloud, pero magiging komplikado na naman ang lahat sa amin ng anak ko. Ipapahanap kami ni Cloud at siguradong magagalit siya ng husto. Bahala na nga. Nanay. Nanaay. Bigla akong nagising sa sigaw na yon ni Crystal at sunod-sunod na mga pagkatok sa pinto. Nanay. Dito na daddy. Bigla akong napabalikwa sa sinabi niyang yon. Nakatulog pala ako. Rice. Biglang namilog ang mga mata ko nang marinig ko rin ang tinig ni Cloud. Kumabog bigla ng malakas ang dibdib ko. Nandyan na nga siya. Naalala kong bigla yung mga pinanood ko kanina. Tiningnan ko ang entertainment unit. Siniguro kong maayos ang mga ito at hindi halatang nagalaw. Nanaay, kaagad na akong nagtungo sa pinto at binuksan ito, burmungad sa akin ang mag-ama. May bitbit pa na supot ng Jollibee si Crystal, nanay. May pasalubong si Daddy Jollibee, nanay, all Jollibee, tuwang-tuwa ang Crystal ko, habang ipinagmamayabang sa akin ang pasalubong ng daddy niya. Anak, minisyan ko siya alanganin na mar akong tumingin kay Cloud. Lalo't parang nararamdaman ko ang pangangapal at hapdi ng mga mata ko. Well, why is the door locked? Tanong niya at ramdam ko ang pagtitig niya sa akin. Bahagya kong iniyuko ang ulo ko. Pasensya na. Nakatulog ako, tuluyan na silang pumasok dito sa loob. Ibinaba niya ang briefcase niya sa ibabaw ng couch. Gusto mo po, nanay, isa Jollibee, pasalubong ni daddy. Sarap to, sige lang, anak, kain ka na. Bibusog pa ako. What happened? Tanong ni Cloud na muli na namang bumaling sa akin. Magbabanyo lang ako, hey. Tatalikod na sana ako, ngunit kaagad niyang nahuli ang kamay ko at hinilang mulpaharap sa kanya. Naihi ako, Cloud. Nagpakayuko-yuko ako sa harapan niya. Tumatambol na ng husto ang dibdib ko. What's wrong? Hinawakan niya ang baba ko at pilit na iniangat ang mukha ko paharap sa kanya. Your eyes are swollen. Did you tease? Hindi may nangyari ba dito habang wala ako? Was it about Nikki? Hindi, Cloud, kaagad ko siyang pinigilan sa braso nang tinangkanyang tumalikod at akmang lalabas muli ng kwarto. Nakatulog lang ako kaya namaga ang mga mata ko. Wala silang kinalaman dito. Hindi naman siya kaagad sumagot, ngunit nanatili siyang nakatitig sa akin at parang binabasa ang mga kilos ko. Are you sure? Aren't you lying to me? Tuluyan na akong tumingala sa kanya at sinalubong ang kanyang mga mata. Pinilit kong maging maayos ang nararamdaman ko at binura ang lahat ng emosyon ko. Kahit habang nakatitig ako sa kanya, ay nakikita ko ang lahat ng mukha niya sa mga larawan at video nila ni Athena. Kung sino nga ba siyang tao at kung paano siya magmahal. Ayos lang ako, Zero, umiyak ako. Naalala ko lang yung mga magulang ko. Ilang buwan pa lang naman ang nakalilipas simula noong mawala sila sa amin ni Crystal. Lumambot namang bigla ang anyo niya habang nakatitig sa akin. I'm sorry for their loss.
Hinila niya ako niyakap ng mahigpit. Muli akong napahikbi. Gusto ko rin siyang yakapin pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko talaga ay hindi ako bagay sa kanya. Ang layo-layo ko sa kanya. Patawad kung nagsisinungaling ako. Roxanne, pasensya ka na ulit kay Nikki kanina, ha? Ani Ate Levy nang kami na lamang dalawa ang naiwan dito sa dining room. Pareho pa kaming kumakain ng vegetable salad na ginawa niya kanina. Ang mga kasama naman namin ay nauna na sa sala. Ayos lang yon. Pero okay lang ba siya? Yitsen, kaagad din siyang tumango at mumiti. Magiging okay din yon. Lahat naman lumilipas. Napahinto ako sa sinabi niya at napaisip. Tama siya, lumilipas din ang lahat. Ang alaala ay magiging alaala na lamang ng kahapon. Puwera na lang kung babalik-balikan pa rin ang mga ito at putuloy na gugunitain na para bang hindi makaalis sa kahapong yon. Hindi ko na namalayan kanina ang pag-alis niya. Pasensya na, nakatulog din kasi ako, sagot ko naman sa kanya. Okay lang yon. Palagi naman yun nandito, dito lang ba siya sa Manila nakatira? Nandito ang trabaho niya at nagpapadala na lang siya sa probinsya. Kung sa bagay, mahirap talaga ang kumita ng pera sa probinsya. Teka, kumusta nga pala? Anong nangyari kagabi? Nagtagumpay ba tayo? Ano? Dali, ikwento mo sa akin. Iha. Namilog bigla ang mga mata ko sa sinabi niya. Bigla akong napalinga sa buong paligid. Ang mga kasambahay ay abala sa kusina at natatanaw namin sila mula dito sa mesa. Mga 15 hakbang ang layo nila mula sa amin dahil masyadong malaki itong kusina nila na kaugnay ng dining room. Nasisilip naman namin mula dito sa dining ang malawak din nilang sala at abala na doon ang mag-aama namin. Naglalaro sila kasama ang mga bata at ang lolo nila. Ano? Naisuot mo ba yung binigay ko sa iyo? Huwag mong sabihing hindi. Muli akong bumaling kay Ate Levy. Naisuot ko at omgi bigla siyang tumili na ikinagulat ko. Huwag kang maingay, kaagad kong saway sa kanya. Siguradong namumula na ang mukha ko ngayon dahil sa sobrang hiya. Muli akong lumingon sa sala at nakita ko ang pagtanaw dito sa amin nila Cloud at Kuya Charlie. Ang ingay naman kasi ng babae na to, so, ilang round, bulong niya sa akin. Hindi matali ang katawan niya sa upuan niya. Para siyang sinisilihang kabute. Around. Bakit kailangan pa niyang itanong yon? Lan nga? 3, 4, 5. Sinagad mo ba? Mas lalo pang namilog ang mga mata ko sa mga tanong niya. Parang malapit na yata akong mapa-facepalm sa babaeng ito. Ano ba? Alam mo na yon, alanganin kong sagot sa kanya. Anong alam? Hindi ko iyon alam. Hindi ko naman kayo pinanood, no? Basta, sinunod ko yung mga sinabi mo. Iretsire, pinanlakihan ko siya ng aking mga mata. Napakaingay niya lang round nga. Ilang putok, bulong niya sa tainga ko na siyang halos ikasabog na ng mukha ko, putok talaga. Hindi ko na nabilang, Hindi mo nabilang. Ibig mong sabihin, marami, mga mata niya naman ngayon ang nanlaki habang nakatakip ang dalawa niyang kamay sa bibig niya. Ganon na nga, sinasabi ko na, Tagumpay na pabaliw mo na nga siya kaagad ngayon pa lang, gigil na gigil niyang bulong sa akin. Ganon ba yon? Naman. Ipagpatuloy mo lang yan. Huwag na huwag kang susuko. Mas galingan mo pa mamaya. Siguradong maulol na yan sa iyo ng bongga. Sinasabi ko sa iyo, magiging obsessed na yan sa iyo, katulad ng kuya niya sa akin. Talaga? Ulol talaga? Ginawa pa yatang aso, Jitim, maniwala ka sa akin. Paulit-ulit naman siyang tumango na parang siguradong sigurado silya. Sumulyap akong muli sa sala. Nakita kong kalong na ni Cloud si Baby Chloe habang nilalaro nila Charles at Crystal. Nakikita mo ba siya? Mahilig talaga siya sa bata. Kaya mas lalo siyang matutuwa kung mabibigyan mo pa siya ng mas marami pang anak. Siguradong nagmana din siya sa kuya niya. Nga, nakikita ko nga yon sa kanya. Muli kong naalala si Athena. Pwede bang magtanong about Kuya Charlie? Ano yon? Naikwento mo sa akin kahapon na noong una ay ikaw lang ang habol ng habol sa kanya. May girlfriend ba siya noong magkakilala kayo?
Ang sabi niya at sabi rin ng kapatid niya at ng mga pinsan niya ay wala naman. Pero may isang babae akong pinagselosan noon ng matindi. Ang buong akala ko ay pakakasalan niya yung babaeng yon pero nalaman kong kaibigan niya lang pala yon. Takot lang siya sa commitment kaya iniiwasan niya ako noon. Pero ang totoo, hinahanap-hanap na rin pala niya ako. Namutawi sa hitsura niya ang kilig. Napangiti na rin ako ngunit hindi ko na naman mapigilan ang makaramdam ng inggit sa kanya. Malayo pala ang case niya sa case ko. Makikisana all na lang talaga ako sa kanya. Muli akong napalingon sa sala. Alam mo ba kung ano talaga ang pangarap ni Cloud? Naisipan ko muling itanong sa kanya. Basta sa pagkakaalais ko, gusto na rin niya ng tahimik na buhay. Gusto na niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kasama dapat si Athena at ang magiging mga anak nila. Lihim akong huminga ng malalim. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang dapat kong isipin at maramdaman. Alam ko namang si Athena ang pangarap niya at doon niya gustong magkaanak. Si Athena dapat ang magiging ina ng mga anak niya. Pero napunta bigla sa iba nang di niya inaasahan. Sa akin. Heist. Nawawalan talaga ako ng pag-asa na mahalin niya rin ako ng katulad ng pagmamahal na iniukol niya kay Athena. Dahil lang talaga ito kay Crystal. Kung walang Crystal, wala rin kami. Napakalabong mangyari. Siguradong. Wala lang siyang choice na gawin to, pwede ba akong uminom ulit? Muli kong tanong kay Ate Levy. Ha? Linom ka ulit? Sige, maganda yon. Mukhang ginanahan ka nga sa ininom mo kagabi eh. Pero kaunti lang, ha? Baka hindi ka na makakilos kung lasing na lasing ka. Hindi naman yon dahil doon. Gusto ko lang ibuhos sa alak ang lahat ng nararamdaman ko ngayon. Kung nasa bus lang ako ngayon, malaya akong makakainom doon. May tira pa naman akong gindoon. Daddy. Pupo ako, pupol, napalingon ako kay Crystal nang marinig ko ang tinig niya. Sa room na para makapaglinis ka na rin, sagot naman ng daddy niya, kasabay ng pagtayo nito. Binuhat na rin niya si Crystal. Lumingon siya sa akin at sumenyas na aakyat na sila sa itaas. Susunod na ako, sagot ko naman sa kanya. Pupo ako, nanay. Pupo, sigaw pa rin ni Crystal habang nagtutungo na sila ng daddy niya sa hagdan. Siya na rin ang nag-aasikaso kay Crystal. Napalingon ako kay Ate Levy sa tanong niyang yon. Doon pa man sa Antipolo. Simula noong tanggapin na niya si Crystal bilang anak niya. Kung sa bagay, kahit naman kay Charles at Chlo sa tuwing wala dito si Charlie tumutulong din siya sa pag-aasikaso. Kung minsan lang naman kapag hindi na kaya ng powers ko. Bakit hindi ka kumuha ng yaya? Magtatatlo na ang baby niyo, okay na yan. Gusto ko ako lang ang mag-aalaga sa kanila hanggang sa paglaki nila. Hindi naman sila mahirap alagaan at saka may kasambahay naman para sa paglalaba at paghugas ng mga feeding bottle nila. Nandyan din naman ang daddy nila at si Nana Lydia. Napatango-tango na lang ako sa sinabi niya. Pupuslit ako ng alak sa bar. Ani ko sa kanya nang makita kong umaakyat na rin sa hagdan sila Kuya Charlie kasama ang mga bata. Oh, CJ. Kaya mo na ba? Aakyat na rin muna ako. Aasikasuhin ko muna sila. CJ. Sa shot lang naman ako sandali. Okay. Alalay lang, ha? Kinindatan niya ako. Naman. Kaunti lang. Napangiti naman ako sa paalala niya. Sabay na kaming tumayo at iniwan ang mesa. Paligpit na lang nito, mga bebe, anya sa mga kasambahay. Sige po, ma'am, salamat. Napangiti ako dahil maging sa pag-uutos niya sa mga kasambahay ay napakalambing niya. Maswerte rin naman sa kanya si Kuya Charlie. Napakabait niya at maasikaso. Naghiwalay na kaming dalawa. Nagtungo ako sa bar at pumasok sa loob. Siya naman ay umakyat na ng hagdan. Kaagad ikong dumampot ng hard drinks. Isang bote ng Johnny Walker whiskey. Isang beses na akong nakatikim nito sa Italy. Kaagad ko itong binuksan. Kumuha ako ng isang shot glass at nagsalin doon. Pinuno ko ito bago ko ito mabilis na tinungga. Sumayad sa dila ko ang masarap nitong lasa. Sweet and spicy flavor and robust smoke with a warm finish. Kaagad ko rin itong nilunok at mabilis na humagod sa lalamunan ko ang init nito. Fuck! Minsan lang ako makatikim ng ganito kasarap na alak,
Mamahalin din ang isang to, naramdaman ko ang mabilis na paggapang ng init nito sa mga ugat ko. Muli akong nagsalin sa baso at kaagad din itong tinungga. Gusto kong magpakalango-lango hanggang sa maging manhid ako at makalimutan ko na ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Muli akong nagsalin sa baso. Pinuno ko ito ng husto at mabilis ding tinungga. Inisang lagok ko lang ang isang baso. Oh, shit! Parang umikot na kaagad ang paligid ko. Hindi naman ganon kalakas ang tama nito. 40% alcohol volume lang ito. Kapareho lang ng volume nito ang gin. Muli akong nagsalin sa baso. Tangka ko na sana itong iinumin nang may biglang umagaw nito mula sa kamay ko. What the, bigla akong napalingon sa likuran ko at napahinto ako nang bumungad sa akin si Cloud. Salubong ang mga kilay niya habang nakatitig sa akin. You're drinking again? Hindi kaagad ako nakasagot. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Kaya kaunti lang, tinangka kong agawin mula sa kanya ang baso, ngunit mabilis niyang ininom ang laman nito. Napahinto naman ako at napatitig sa kanya. Kinuha niya mula sa akin ang bote at sinalinan muli ang baso. Is something bothering you, or maybe you have another plan to do later? Unti-unting sumilay sa mga labi niya ang pilyong ngiti. Wala, no. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Ako naman. Tinangka kong agawin sa kanya ang baso, ngunit muli niyang ininom ang laman nito. Marami ka nang naiinom, anya, matapos wala pa nga akong nararamdaman, inagaw ko na sa kanya ang bote at basero. Mabilis kong sinalinan ang baso at kaagad ding nilagok ang laman nito sa harapan niya. Ramdam ko naman ang pagtitig niya sa akin. Tell me, is there a problem? Wala nga. Sasalinan ko sanang muli ang baso nang siya naman ang umagaw nito at siya ang gumawa niyon. Mabilis niya ring nilagok ang laman nito. I don't believe you. Your eyes can't lie. Binabasa mo talaga yung mga kilos ko. Bakit ang dami mong napupuna sa akin? Ramdam ko na kaagad ang tama ng alak sa sistema ko. Umiikot na kaagad ang paligid ko. Do still have to answer that. Hindi mo ba alam na malaki ang pagkakagusto sa iyo ni Nikki? Kaibigan mo siya, di ba? Hindi mo ba iyon napapansin sa kanya? Tapos, kaunting kilos ko lang, nakikita mo kaagad, because that more interested in you than her. Ganun lang yon, kasimple. Napahinto ako sa sinabi niya. Sinalubong ko ang mga mata niyang nananatil nakatitig sa akin. Wala naman akong mabasang pagkukunwari doon. O baka dahil urniikot na ang paningin ko kaya hindi na ako makabasa ng ayos. Pero sa akin, unti-unti rin akong napahikbi. Muli kong inagaw sa kanya ang bote at baso at mabilis na nagsali ng alak. It's still about her, right? Tanong niya, ngunit hindi ko siya sinagot. I already explained everything about her to you, didn't? Hindi pa rin ba tapos? Nagsiselos ka pa rin ba? Hindi ako nagsiselos. Mabilis kong nilagok ang laman ng baso. Unti-unti nang nanginginig ang mga kalamnan ko dahil sa tama ng alak na nananalaytay na ngayon sa mga ugat ko. That's enough. Let's go up to our room. Mabilis na niyang inagaw sa akin ang bote at kaagad itong tinakpan. Hindi pa ko tapos. Aagawin ko sana itong muli sa kanya, ngunit nailayo na niya ito ng tuluyan mula sa akin. Inagaw na rin niya mula sa akin ang baso. You're drunk, Roxanne. Come on, Lee. Rice mo ko. Mas lalo pa akong napahikbi. Late ko na namalayan na nag-aasal bata na pala ako, ngunit hindi ko na makontrol pa ang sarili ko. Rice ulit din naman niya bago niya ako binuhat at bigla na lamang isinampay sa balikat niya. Cloud. Lalo pang bumaligtad ang mundo kong umiikot na nga dahil sa alak. Mas lalo akong nahilo at para ring babaligtad ang sikmura ko. I guess you need to be punished for your non-stop drinking, maglakad. Kaagad kaming nakalabas ng bar. Nagsimula na siyang uminom ka rin naman Then, do the same to me. Naluloko ka na ba? Hinayaan ko na lamang siyang dalhin ako sa kung saan. Pigil-pigil ko ang sarili ko na hindi masuka bumigat ang ulo ko at mas lalo pa itong umakyat na kami ng hagdan. Nasaan si Crystal? Don't worry about her. Hindi na ako sumagot pa. Para akong lantang gulay sa balikat niya. Hindi nagtagal ay naramdaman ko ang pagpasok namin sa loob ng isang silid.
Nanuot bigla sa balat ko ang lamig ng temperatura dito. Ngunit hindi ako nagawang pagkalikigin nito sa lamig dahil sa init ng alak na lumulukob ngayon sa buong katawan ko. Idinilat ko ang aking mga mata at bumungad sa akin ang silid niyang nagpapasakit lang sa dibdib ko ng husto, lalo na sa tuwing nakikita ko ang mga bagay na may kinalaman sa ex niya. Aayoko dito. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa kama. Kahit papaano ay nabawasan ang pagkahilo ko. Ayoko dito, Cloud. Bumangon akong muli at tinangkang bumaba ng kama. Ngunit kaagad siyang humarang sa harapan ko. Nakayukod siya sa akin at nakatukod naman ang mga braso niya sa kama, sa magkabila kong tabi. What? Anong ayaw mo dito? Ayoko dito. Sa ibang silid na lang ako. Pansin ko ang paghinto niya at paglalim ng pagkakatitig niya sa akin, but this is my room, at sa inyo na rin to ni Crystal. Ayaw mo ba kong makasama, ganun ba? Hindi. Sa iba na lang tayo. Hindi ko na naman mapigilan ang mapahikbi. Tuluyan na akong yumuko kasunod ang pagtulo na ng mga luha ko sa kandungan ko. Kaagad ko rin namang pinunasan ang pisngi ko. Hindi siya nakasagot. Ramdam ko ang paglibot ng paningin niya sa buong paligid. Anong ayaw mo dito? Muli siyang bumaling sa akin. Tanging iling na lamang ang naisagot ko sa kanya habang nananatiling nakayuko. Hindi ko kayang sabihin. Wala akong lakas ng loob na ipaalam sa kanya ang nararamdaman ko dahil wala akong laban sa mga alaalang yan baka may iba pang silid. Doon na lang muna tayo. Ayoko dito. Pakiusap, Cloud. Kahit kami na lang ni Crystal kung ayaw mo, nagpatuloy sa pagtulo ang mga luha ko na hindi ko mapigilan. Hindi ko rin makayang salubungin ang mga titig niya. Bigla siyang umalis sa harapan ko. Doon pa lamang ako napatunghay at napahabol ng tingin sa kanya. Pumasok siya sa loob ng walk-in closet. Paglabas ay may dala na siyang isang malaking luggage. Nagulat ako. Aalis na ba kami? Ibinaba niya ito sa sahig at binuksan. Wala itong kalaman-laman. Napatingala ako sa kanya nang muli siyang lumapit sa tabi ko, ngunit nagulat ako nang alisin niya ang nakasabit na painting sa itaas ng kama. Dinala niya ito sa luggage at ipinasok sa loob niyon. Lumakas bigla ang kabog ng dibdib ko. Napanganga ako habang pinagmamasdan ang mga ginagawa niya. Kinuha niya rin ang PlayStation at ipinasok rin sa luggage, ganon din ang mga compact disc. At kasama doon ang isang sihi na may alaala nilang dalawa. Isinunod niyang ipinasok sa luggage ang mga libro, pati na rin ang mga dinosaur toys. Si Cloud, anong ginagawa mo? Hindi ko na malaman ang gagawin ko. Saan niya dadalhin ang mga yan? Pumasok siyang muli sa loob ng walk-in closet. Paglabas niya ay may mga dala na siyang mga damit at ilang box ng mga sapatos. Pati ba ang mga yon ay galing din kay Athena? May mga relo at kwintas pa siyang inilagay doon. Mayroon pang photo album. Si Cloud, hindi mo kailangang gawin yan. Pwede naman kami ang lumipa. Shut up, Roxanne. Bigla akong natahimik sa sinabi niya. Tinawag na naman niya ako sa pangalan ko. Galit na siya sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang mas lalo pang maiyak. Mabilis na niyang isinara ang luggage at hinila palabas ng silid. Si Cloud. Kaagad na akong tumayo at hinabol siya. Ngunit kaagad na siyang nakalabas. Amelia. Eva, tawag niya sa mga kasambahay. Sir. Bakit po? Kaagad din namang nagsiabasan ang mga ito at patakbong umakyat ng hagdan. Pakisunog ang lahat ng to sa labas. Do you get it? Sunog po. Sage po, sir. Napuno ng pagtataka ang mga kasambahay. Si Cloud, hindi mo naman kailangang ipasunog. Naintindihan naman kita at ako na lang ang mag-a-adjust. Hindi niya ako pinansin. Ipinasa na niya sa mga kasambahay ang luggage. Matapos ay hinila niya ang kamay ko pabalik muli ng silid namin. Muli kaming pumasok sa loob at kaagad niyang isinara ang pinto. Isinandal niya akong bigla sa pader. Si Cloud, okay na? Can you stay here now? Anya habang titig na titig sa aking mga mata. Mas lalo naman akong napahikbi. Hindi ko alam kung nasasaktan ko na ba siya o ano. Alam kong mahalaga sa iyo ang mga yon, wala nang iba pang mahalaga sa akin ngayon kundi kayo lang ni Crystal. Keep that in mind.
Mas lalo nang tumulo ang mga luha ko sa sinabi niya. Mabilis niyang kinabig ang batok ko at maalab na inangkin ang mga labi ko. Kinulong niya ako ng mahigpit sa mga braso niya. Kaagad na umaliwalas ang dibdib ko at napalitan ng walang kapantay na kaligayahan, yakap ko na rin siya at tinugon ang mainit niyang mga halik. Kinabukasan ay nagising akong mag-isa na lamang sa kama, sa makapal na foam mattress. Dahil ang kama ay ipinalabas na ni Cloud sa gwardya nila kagabi pa lang. Kaya itong foam mattress na lamang ang naiwan dito sa sahig at siyang naging tanging higaan naming dalawa. Mabuti na lang at mukhang natutulog na sila Ate Levi at Kuya Charlie kagabi. Walang ibang nakakita na inilabas ang kama na iyon, kundi ang mga kasambahay na tanging gising pa sa mga oras na yon. At kita ko kung paano na naman sila nagulat. Dahil ang unang inilabas ni Claude ay yung maleta na puno ng memories nila ni Athena. Sumunod naman ang kama. Kita ko ang takot at pag-aalala sa kanilang mga mata habang tumitingin sa akin. Baka ang akala nila ay sinaktan ako ng boss nila. Binayo lang naman ako ng husto na parang wala ng bukas. Tiate. Bumangon na ako at napatingala sa wall clock na nasa itaas ng dihi, alas 8 na ng umaga. Wala na si Cloud sa tabi ko. Anong oras kaya siya umalis? Hindi ko man lang siya naramdaman. Napasarap siguro ang tulog ko dahil sa pagod mula sa pangangabayo namin kagabi. Pero maaga pa rin siyang nagising. Mukhang hindi man lang siya napagod. Siguro ay importante talaga ang piktorya nilang iyon ngayon kaya bawal siyang malate. Napabuntong hininga ako ng malalim. Magkikita na naman silang dalawa ni Athena. Hindi lang magkikita, magkakasama sila ng ilang oras at baka may hawakan pang magaganap sa kanilang dalawa. Sabi naman ni Claude ay trabaho lang yon at tatapusin din niya sa lalong madaling panahon. Masaya ako dahil ipinaalam niya sa akin kaagad bago siya sumalang doon. Wala sa sarili akong napangiti. Pipilitin ko na talagang hindi magselos kay Athena simula ngayon. Ang kailangan ko lang ay magtiwala kay Claude. Tuluyan na akong tumayo kahit latang-lata pa ang katawan ko. Para akong nakipagkarera buong magdamag. Inalis ko na ang mga kumot at bedsheet, dahil nalalanghap ko na mula sa kanila ang pinaghalong mga katas namin ni Cloud, mula sa dalawang nagdaang gabi naming pagniniig, hindi ko na naman mapigilan ang mapangiti sa tuwing naalala ko kung paano niya ako ang kinin. At yung sinabi niyang new obsession na niya ako ngayon. Gosh! Hindi ko akalaing totoo nga yung sikreto na ni-share sa akin ni Ate Levi. At nagtagumpay nga ako. Siya lang pala ang sagot sa mga dasal ko. Mabuti na lang din pala at napunta kami sa lugar nilang to. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nawala ang lahat ng alalahanin ko. Kahit hindi pa sinasabi sa akin ni Cloud na may feelings din siya para sa akin, sapat na sa akin na nararamdaman ko naman yon sa kanya. Fakal asumera na rin yata ako. Ano pa bang ibig sabihin ng mga ipinakikita at ipinararamdam niya sa akin ngayon? Hindi naman siguro siya nagpapanggap lang. Ang galing naman niya kung gano din. Pwede na siyang mag-artista. Heights. Ayoko na mag-isip ng mga negative. Dapat puro positive na lang. Malapit na kaming magpakasal at hindi na ako makapaghintay pa na magsuot din ng isasang gown at maglakad sa long red easel. Kahit hindi bongga, ayos lang sa akin kung siya naman ang pakakasalan ko. Mas lalo pa akong nakaramdam ng kasiyahan sa dibdib ko. Tinanggal ko na rin ang mga punda ng mga unan. Papalitan ko na lang din ang mga ito para maging bago lahat. Ang sabi ni Claude ay magpapadeliver na lamang daw siya ngayong araw ng kapalit na bagong kama. Diyos ko, siguradong maghihinala sila Ate Levi at Kuya Charlie kapag nakita nila yon. Siguradong malalaman din nila na nawasak ang kama namin ni Cloud. Anong idadahilan ko? Tinalunan ni Crystal. Masyadong lame at saka hindi naman dito natulog si Crystal ko. Hindi kayang wasakin ng isang bata yon. Kung isang damulag pa siguro, kapanipaniwala pa. Hates! Bahala na nga. Siguradong aasarin na naman ako nito ni Ate Levi. Baka mahulaan niya kung ano talaga ang totoong nangyari sa amin kagabi. Inipon ko na ang lahat ng bedsheet, kumot at mga punda ng unan at dinala lahat sa labahan namin. Isasabay ko na lang din ang mga ito sa pagbaba ko ngayong umaga. Mas mabuting idiretso ko na silang lahat sa laundry upang malabhan ko na ngayon. Mabuti na lang talaga at magaling na ang likod ko.
Mabisa yung bagong gamot na inireseta sa akin ng doktor noong isugod ako ni Cloud sa hospital. Mukhang private yung hospital na yon. Hindi ko na matandaan ang pangalan. Pumasok na ako sa loob ng banyo. Naisipan ko ng maligo upang mawala ang lahat ng amoy sa katawan ko. Napakalagkit ko at pakiramdam ko ay nagkalat sa buong katawan ko ang mga katas namin ni Cloud kagabi. Anong oras naman kaya siya uwi mamaya? Na-excite na naman akong makita siya mamaya. Keith, pakiramdam ko ay mas lalo na akong nahuhulog sa kanya ngayon. Binilisan ko na ang paliligo ko. Gising na kaya si Crystal? Nasasanay na siyang tumabi sa mga pinsan niya sa pagtulog. Baka hanap-hanapin niya yon pagbalik namin ng Antipolo. Matapos kong maligo ay mabilis na rin akong nagbihis. Binuhat ko na ang mga labahan na nakalagay sa isang malaking basket bago lumabas ng silid. Ngunit kamuntik na akong mapatalon sa gulat ng bumungad sa akin sa labas si Ate Levi na may kasamang 4 na lalaki at may usong-usong silang malaking kama. Roxane, nakita ko yung kama niyo sa labas. Wasak. Anong nangyari? Kaagad siyang lumapit sa akin. Ibinaba naman ng 4 na lalaki ang kamang nakatagilid dito sa halway. Ilang taon na ba yung kama na yon? Mukhang marupok na, Isang bagsak lang ni Cloud, nawasak agad. Hindi ko alam kung paano ako ngingiti sa kanila. Si Cloud lang ba o kasama ka? Namilog bigla ang mga mata ko sa sinabing iyon ni Ate Levi habang titig na titig siya sa akin. Napakapit akong bigla sa lailayan ng damit niya at inugoy siya. Huwag kang maingay, bulong ko sa kanya. Pasok niyo na sa loob. Sa gitna, utos ko sa mga lalaki, ngunit hindi ko na halos maiharap pa sa kanila ang mukha kong namumula na ngayon sa sobrang hiya. Sige na, ipasok niyo na sa loob, utos na rin ni Ate Levi sa mga ito, ngunit kitang-kita ko kung paano na naman siya kinikilig ngayon. Sinasabi ko na nga ba Opo, kaagad din naman silang sumunod, ngunit pansin ko kung paano na rin sila ngumiti habang patingin-tingin sa akin. And my God! Binigyan namin sila ng daan. Muli nilang binuhat ang napakagandang kama at tuluyan ng ipinasok sa loob ng silid namin ni Cloud. Sigurado kayong matibay na iyan, ha? Baka naman, isang yugyug lang, sira na kaagad yan. Ani Ate Levi pa sa kanila na siyang mas lalo ko pang ikinanganga. Lord, ipakain niyo na lang po ako sa lupa, ngayon na di ba? Sabi ko sa iyo, Effective, di ba? Sabi niya sa akin at alam ko na kung ano ang tinutukoy niya. Napangiti na lamang ako. Congratulations. Dapat i-celebrate natin yan. Ha? Anong i-celebrate? Bakit isi-celebrate pa? Okay na yon. Ano ka ba? Tara na sa baba. Magluluto ako ng masarap na bihon. Teka, hintayin muna natin silang makalabas. Ay, nga pala. Excited kasi ako masyado, Natutuwa talaga ako para sa inyol, natawa na lamang ako sa kanya. Mas excited pa yata siya kaysa sa akin. Napapaisip lang ako kung gumawa din ba siya ng paraan noon upang magkalapit si Cloud at Nikki. Magkaibigan sila, di ba? O kaya ay naging close din ba niya dati si Athena? Ano nga kaya? Teka, gising na ba iyong mga bata? Si Crystal kaya, bigla kong naitanong sa kanya. Nako, natutulog pa. Matagal silang nakatulog kagabi. Sige ang laro. Tinimplahan na lang sila ni Nana Elidia ng gatas para hindi sila magutom. Naku, salamat ha. Salamat rin kay Nana Elidia. Mabuti na lang at naririyan siya. Maasikaso siya sa mga bata, totoo yan. Malaking tulong talaga sa amin si Nana Elidia. Pamilya na rin siya kung ituring ng mga De La Vega dahil sa kanila na pala ito nagtatrabaho, baby pa man sila Charlie at Cloud noon. Ang tagal na pala niya dito kung ganoon. Parang nanay na namin talaga siya. Napatango-tango na lang ako sa sinabi niya. Mabait naman talaga si Nana Elidia. Naalala kong bigla ang nanay kong yumao. Kung gaano din siya kaasikaso noon sa anak kong si Crystal. Sumalangit nawa ang kaluluwa nila ni tatay. Pagkalabas ng 4 na delivery boys ay saka kami bumaba ng bahay ni Ate Levi. Bitbit ko pa rin ang mga labahin ko. Bayad naman na daw ang kama, ayon sa kanila. Mamaya ko na lang iyon ayusin.
Hayaan mo na lang kaya yan sa mga maid, ani Ate Levi patungkol sa mga labada kong dala. Naku, hindi na. Kaya ko na to, kaunti lang naman to, eh. Sige, ikaw bahala. Dinala ko sa laundry room ang mga labahin ko. Isinalang ko ang mga ito sa automatic washing machine. Matapos ay saka ako nagtungo sa kusina. Nagkaroon kami ng bonding moments ni Ate Levi sa pagluluto ng almusal. Ang mga kasambahay naman nila ay abala sa paglilinis ng buong bakuran at ng kabahayan. Kadalasan daw talaga ay siya ang nagluluto ng breakfast ng mag-aama niya. Ngayon nga daw ay naliligo pa si Kuya Charlie sa banyo nila sa room nila. Masarap daw kasi sa pakiramdam kapag mga luto niya ang kinakain ng mga ito. Sigurado din siyang malinis. Nakakakuha tuloy ako ng ideya sa kanya kung paano ako kikilos pag uwi namin ng Antipolo. Kung paano ko aasikasuhin ang mag-ama ko. Ito marahil ang dahilan kung bakit mas lalo siyang minamahal ng asawa niyang si Kuya Charlie. Marami akong matututunan sa kanya, hindi lang ang pagpapaligaya sa gadi. Lumipas ang mga araw. Nanatili pa rin kami sa mansyon ng mga De La Vega.